Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Full Saturday kaagapay, pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer. Ito po si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa iyo mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa 702 DZAS app. Bago ang lahat kaagapay, lapit muna tayo sa presensya ng ating Panginoon sa ating opening prayer. Panginoon, muli kami nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo sapagkat patuloy namin nararamdaman ang inyong pag-ibig, ang inyong biyaya at pagyakap sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat sa katagumpayan na aming nararanasan, katugunan sa lahat ng aming mga panalangin sapagkat kayo laging tapat, laging nagmamahal at umuunawa sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang. Panginoon, hayaan niyo po na kami makalapit sa inyo at pagindapatin niyo po kami upang kami maging malinis sa inyong harapan, Panginoon, sa araw na ito. Pinagkakatiwala po namin minsan pa sa inyo ang aming buhay, ang bawat isang kaagapay namin, saan man sila naroroong panig ng mundo, Panginoon, patuloy niyo silang abutin, pagpalain at maranasan nila ang inyong pag-ibig at biyaya. Maraming salamat, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito. Tang lahat ng aming mga iniisip at gagawin, hakbangin o mga anumang mga plano, Panginoon, ay magbigay ng papuri sa inyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyay ang ating prayer time kaagapay, maaari mong i-comment o ipadala yung mensahe, ang inyong panalangin kahilingan sa Panginoon dyan po sa ibaba sa comment section. At gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating prayer time mamaya. At kung sakali naman kaagapay na hindi na po mabasa lahat ng inyong mga ipinapadalang panalangin, makakaasa po kayo na sa aming mga personal devotional time ay maisasama namin ang mga panalangin kahilingan ng bawat isa sa inyong nagpadala dito po sa amin. At pasalamatan din natin ang Panginoon sa kanyang mga katugunan sa lahat ng ating mga panalangin. At alam natin na pag ito ay nalaman ng ating mga mahal sa buhay, ay maaari sila ma-encourage din na magtiwala sa ating Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kaagapay, muli magsama-sama tayo magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Kaagapay, ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito at sa mga susunod pa mga araw ay tungkol sa napakahalagang bagay. Ito ay ang ating kalayaan, freedom. Tungayan natin kaagapay ang sinasabi sa Mateo Kabanatang 5 sa mga talatang 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay.
Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kagapay kung paanong hindi natin maitatago ang bagong buhay at liwanag na nasa atin, gayon din naman hindi rin natin maitatago ang dilim na mayroon tayo. Katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan, tayo ang ilaw ng sanlibutan ito. At ang ilaw na nasa iyo ay lalabas. Amen? Magliliwanag at magliliwanag ka. Subalit kung papaanong ang ilaw ay nagliliwanag sa isang tao, ganun din naman ang nabubuhay sa dilim ay makikita din. Ang bawat katotohanan na nasa iyo ay hindi mo maitatago, kaagapay. And how can you fabricate something that you know you already have from within? Kaagapay, ang totoong kagalakan, kalayaan at kapayapaan ay hindi mo maipagbabalat kayo. Hindi mo maipagkukunwari sa pamamagitan ng iyong magaling na pagdadala sa mga bagay-bagay sa iyong buhay. Marunong ka lang magdala, kumbaga. Hindi ito yung tipong marunong ka lang magdala dahil kontrolado mo o yung marunong kang makibagay. Dahil maging ang mga hindi mananampalataya ay kaya ding gawin ang mga ganyang bagay, maging maayos sa pakikitungo sa kapwa-tao. Na kahit na minsan meron silang hinanakit sa isa't isa, hindi mo ito mahalata. Magkita man sila sa isang mall o bigla man silang magkasalubong sa isang public place ay hindi ito makikitaan ng bakas ng bangayan o alitan. Kayang-kaya nilang dalhin ang pagiging courteous sa bawat isa. Ang buong akala nila ay malaya sila sa ganong kalagayan. Ngunit ang hindi nila alam, sila ay marunong lamang magdala at marunong lang silang makibagay sa sitwasyon. Kaagapay, hindi ganito ang kalagayan ng totoong malaya. Ang kalayaan na ipinaranas sa atin ng Panginoon ay mayalin tulad sa isang tanikalang na lagot at tayo ay tuluyan ng lumaya. Meaning, it is because of Jesus Christ who made us free indeed. At hindi dahil marunong lang tayong magdala. Kaagapay, huwag tayong padadaya. Ang pagiging marunong sa pagdadala sa sarili, kahit kailan hindi ito ang totoong kalayaan. Hindi mo maaaring ipagkunwari ang totoong kalayaan sa lahat ng pagkakataon habang sa iyong kalooban ay mayroong isang banta ng galit na kahit anong oras ay sasabog at maaaring makaapekto o makasakit ng ibang tao. Sa ibang sitwasyon, minsan ikaw yung agresibo. Ang pakiramdam mo, mas higit ka kaysa sa ibang tao. Subalit hindi mo napapansin ang tunay na issue sa likod nito. That is not actually being you as important, but it's you being proud. At maaaring nasakop ka na ng iyong pagiging mapagmataas at inaalipin ka na nito. Kaagapay, hindi ka pala malaya sa pagiging mapagmataas mo. Nakala mo, mas higit ka kaysa sa iba, ngunit kayang-kaya mo lang itong dalhin sa kadahilan ng ang tingin mo sa sarili mo ay malaya. Subalit hindi ito ang kalayaan na nais iparanas sa atin ng Diyos. Kaagapay, hindi ka tunay at ganap na malaya kung kontrolado mo lang ito. Dahil hindi magtatagal, babalik at babalik ka lang doon sa akala mo'y nagtatagumpay ka na o napagtagumpayan mo na minsan iniisip mong patay ka na sa mga bagay na iyon, subalit hindi mo alam. Hindi naman ito bunga ng Santong Espiritu. Ito pala ay gawa at bunga ng sarili mo lamang. Na kung saan maging sa kamatayan natin ay dapat nating maunawaan na hindi tayo namamatay upang mayroon tayong mapatunayan sa ating mga sarili. Patunayan na kaya nating maging banal. Ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang magkakaloob sa atin ng tunay at ganap na kalayaan. Amen? Purihin ng Panginoon.
Sa sandaling ito kaagapay, simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan na ipinadala ng bawat kaagapay natin. Halika kaagapay, tayo ay dumulog sa Diyos at manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay makalapit sa inyo at idulog ang bawat panalangin kahilingan. Panginoon, sa oras pong ito nilalapit namin si Nora Enriquez Cabantog. Panginoon, ang aming kamanggagawang ito ay aming ipinagpipray na magkaroon ng maayos na resulta yung kanyang laboratory, Panginoon. Talam namin, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo. Patuloy niyo samahan si Nanay Nora Cabantog sa labang ito ng kanyang kalusugan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, si Nenita Manalo, Panginoon. Ang aming panalangin ay maging maayos ang pagtulog niya sapagkat yun sa kanya ay mayroon siyang insomnia, Panginoon. Lord, kayo po ang magbigay sa kanya ng kapayapaan, Panginoon, ng puso at isipan. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Merly Salibio Ferran, Panginoon. At ang aming panalangin para sa kanya ay naway mabili na ng church yung katabing lote, yung church nila, Panginoon, para sa gagawing Sunday School Department. Lord, walang mahirap sa inyo. Gusto nyo, nagtitiwala sa inyo ang inyong mga anak, Panginoon. So, alam namin na sa inyong tamang panahon, sa inyong perfect will, ay tutugunin ninyo ang kahilingang ito, Panginoon. Pinagpe-pray din namin, Lord, sa oras na ito, si Melissa Sarmiento, aming kapatid na ito, ay humihingi sa inyo ng pagsama, Panginoon, sa pamagitan ng kanyang panalangin na ayon sa kanya ay siya po ay mayroong problema, Lord, sa kanyang kalusugan, at ang panalangin namin ay maging maganda ang results ng mga gagawing test sa kanya upang siya po ay huwag pong mahirapan sa kanyang kalooban, kaisipan, Panginoon. Pagalingin niyo siya, Panginoon. Pinagpipray ko rin sa oras na ito si Antoinette Navarro Lakap, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang ate, baby, Panginoon, na maging normal ang katawan niya. Anumang karamdaman mayroon siya, Panginoon, Lord, maging maayos, Panginoon, ang kalusugan ng aming kapatid na ito. Patuloy namin ipinagpipray si Tess Reyes, Lord, ang divine intervention, Panginoon, ng kanyang pamilya, kanyang mga mahal sa buhay, at reconciliation at pagkakasundo mula sa ama ng tahanan, sa kanyang mga anak, husband and wife, at sa mga kapatid, Panginoon. Lord, mamagitan po kayo. Kayo po ang maging sentro, Panginoon, ng mga kapatid kong ito, Panginoon, lalo na sa problema na kanilang pinagdadaanan. Nilalapit ko rin, Panginoon, sa inyo si Esel Lorenzo. Panalangin namin para sa kanya ay katagumpayan sa kaso na kanilang kinakaharap, kung ano man yung mga problema, ipinaglalaban, Panginoon. Ama, nakikita niyo po ang puso ng aming mga kapatid na ito. Kung ito po ay problema sa lupa, Panginoon, hayaan ninyo na makakita sila ng tamang tao na makakausap, pang matulungan sila, Panginoon, at patuloy niyo sila ingatan, lalo na po ang kanilang kalusugan. Pinagpe-pray din sa amin, Lord, si Sister Mercy Lacanaria, Panginoon, ang kanyang panalangin ay gumaling na po yung kanyang pagsakit ng tiyan niya, Panginoon, at anumang mga karamdamang ito, Lord, naniniwala kami walang imposible sa inyo. Pagagalingin niyo siya ayon sa inyong banal na kalooban. Pinagpipray namin ang Marantel Gray Altchrist, Lord, at sila po ang patuloy niyong gamitin para tulungan ang mga homeless, yung mga street families, Panginoon. Hayaan nyo na sa kanilang paglilingkod na ito, makita nila na lalo kayong mag-provide sa kanilang pangangailangan, Panginoon.
Lord, maraming salamat po sapagkat malalapitan kayo namin sa kahit anong oras, Panginoon. Hindi lang po sa aming pananalangin, kahit pa kami ay abala sa mga bagay, nakikita nyo kami at sinasamahan nyo po kami, Panginoon. Maraming salamat, pinagkakatiwala namin din ang gaganaping Vision School this coming May 21 and 23 dyan po sa Calvary Christian Church sa Santo Tomas, La Union, sa pakikipag-coordinate ni Pastor Israel Llobrera. Panginoon, patuloy niyong gamitin ang gawain ito upang mabigyang kapurihan ang inyong gawain, Panginoon, ang inyong pangalan sa inyong mga anak, Panginoon, na gaganap ng mga gawain ito. Maraming salamat po. Lord, pinagpapasalamat ko po ang araw na ito. Ang araw na ito ang aming pagse-celebrate ng aming wedding anniversary ng aking may bahay, si Pastora Grace Llobrera. Panginoon, maraming salamat at pinahintulutan nyo kami sa mahabang panahon na pagsasama at mahabang panahon pang pagsasama. Ang aming dalangin na mayroong katagumpayan. Ikaw ang nasa sentro, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kalakasan namin pareho sa paglilingkod bilang siya po ang aking partner sa ministry. Panginoon, pagpalain niyo po si Pastor Grace, ingatan niyo siya at maraming mga bagay pa ang inyong gagawin na reward ninyo, Panginoon, at himala ninyo, Panginoon, sa inyong mga anak. Lord, maraming salamat po at anuman yung mga pagsubok na aming dinadaanan o madadaanan pa, ang nais namin ay maging malakas kami ng harapin ito at lagi kang mapapurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagsasabing ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Panginoon.